Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanas mo na yan sa paborito mong friend dito sa Dear Bex. Dear Bex. Ayan, happy Halloween mga bakla. Ano na kayo dyan? Kaya nga, happy Halloween. At syempre, kita-kita nyo naman sa mga outfit namin, hindi kami nagbago ng outfit from the last week episode. Siyempre, sayang Kasi nga, naman. Sulitin natin ang init. Oo, Charet true. ng outfit na Alam mo, to. naninibago ako na habang nagsasalita ako, nakakasagot ka agad. Dahil sa Zoom, meron tayong Kasi- mga 2-second delay. Oo, kasi sa mga bago nating fanatics, charet, sa ating mga following dito at mga nag-tune in sa live, pag nakinig po kayo or pag napanood nyo yung mga past episodes namin sa Dear Bex, naka-remote po kasi kami nagre-record, hindi kami magkasama. So this is the first time that we're together again. After mga 4 After months. 4 months. Kasi po 4 months na po ako naghihirap. Charet! So, At 4 months din po akong arag. So, Oo, talaga so, naman. haggard talaga kami parehas. Ayan, sorry hindi ko napapansin. Ayan nalilito na ako sa dami ng camera for today's video, guys. So, this sa mga naka-tune in, yung crown ko. So, mga naka-tune in ng episode na ito, naka-live po kami. Kaya po, nakatingin ako sa taas, nakatingin ako sa baba, kasi kailangan po naming ma-interact kayo lahat. So, chill lang tayo. Ayan, so sabi niya, maganda daw yung mga costume natin kanina. Tapos hello kay Micah Fernandez. Hello. Alam niyo po ba yung whole day mga bakla? Okay. 24 hours lang yan. Kaya ka bumabagsak sa second quarter eh. Charing. Ayan, kamusta kayo mga Bex? Kamusta ang inyong Wednesday? At tawag nito, ano bang plans nyo for the Halloween? Ganyan. So, laban lang natin yan. Nasira Ayan. na yung crown ko, Okay lang guys. yan, Bex. Ayan. Effect yan. Kunwari nakatiyap. Ganyan. Ayan. So, for this episode, meron tayong letter sender na talaga naman makapagdamdamin ng sulat. Oo, Ayan. babasahin namin yan sa inyo. But before that, thank you sa ating mga loyal followers ng Bexters yung talagang palagi nagjo-tune in. Gusto ko lang mag-hello sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you so. Ayan, sa ating mga, lalo na sa mga nasa abroad nating friends na ginawa na tayong kadamay. At syempre, hindi natin makakalimutan mag-thank you kay Beyonce. Thank you, Beyonce. Oo, dahil graduate kami with honors, okay ka lang? Okay, go. Grade 2 pa lang po ako. Sorry. Nako, kinder 1. Charis. Ayan, so go na tayo sa letter. Ayan, go na tayo sa letter. Ito mga Bex letter na to, pwede po kayo mag-comment kung meron kayong mga chika. Okay, go. Dear Bex, hello po. Ako po si Annalyn, 28, female. Isang singling mamamayan. Wow. So, hindi kami single. Haha, may haha siya. Sana po matulungan niyo ako sa aking problema. Ako po ay may jowa. Tawagin na lang po natin siyang Joseph. Mas matanda po siya sa akin ng 5 years. 3 years na kaming magjowa. Pero nagsimula kaming mag-live-in nung simula nitong taon. Bago kami mag-live-in, may nangyayari na sa amin. Alam niyo naman kung ano yung nangyayari, sex. Okay. Pero limitado lang dahil bihira kami magka-oras dahil busy sa trabaho. Pero pag may ganap, tinotodo naman talaga namin. Pak, palaban. Okay, go. Pero, simula nung mag-live-in kami, na-discover ko na mas mataas pala ang libido ko kesa sa kanya. Wow! Love it. Hindi kami nakakapag-eme na kasing dalas sa mas gusto ko. Ay, palaban si ate. Pag may ganap naman, sobrang basic lang ng mga ginagawa namin lagi. Paulit-ulit lang. Puro missionary. Hindi ko naman po masabi sa kanya dahil nahihiya ako na ako lagi ang nagyayaya. Ayan. Okay naman po ang relasyon namin. Doon lang talaga sa part. Na yun ako nagkukulangan. Paano po kaya ito? Paano ko kaya masasabi sa kanya na gusto ko? Salamat po. Ano masasabi niyo mga Bex? So, ayan, Annalyn. Annalyn ba talagang pangalan mo o codename mo yan dahil gusto mo mag-experiment sa mga Annalyn na ganyan? Diyos ko, kakaloka.
Ayun, Annalyn, as a woman, charot. Sige, go. Walang masama magsabi kung talagang bet mo True. ng karat. Mm-mm. Pwede mo namang ikaw na yung mag-initiate. Correct. Kung tumanggi siya, medyo na, ako sa totoo lang sa babae, pag tinanggihan ka ng lalaki, nakaka-turn off talaga. Mhm. Kasi parang you would feel na parang, shit, hindi ba ako fresh, tas tinanggihan ako, gusto ko nga ng sex, yung ganon. Mm-mm. So parang, may intindihan mo kung ganon yung nangyari. Pero kung wala pa namang rejection, bakit hindi mo itry? So itry mo lang. Saka 3 years naman na kayo para magpabebe pa na, alam mo yun, parang sana at this point, mas open kayo sa sa pag-uusap ng mga bagay-bagay. Pero if talagang nahihiya ka, there are other ways naman. Unang-una, wear sexy clothes. Baka mamaya always nakapambahay. Yung something nagaganahan siya. Ganyan. And then, maybe while you're doing it, take the initiative to take the steps na kung ano yung mga gusto mong itry. Ikaw na kilos mo na yan dahil ikaw naman ang may bet. And for sure naman pag telag ni si kuya, laban na yan, kahit ano pang hindi na yun aarty pa na stop, gani. Oo, basta may kipay, laban ng mga burat. Ganyan ang mga lalaki. Maniwala kayo sa akin, mga bets. Oo, wag na tayo magpabebe. Tsaka ilabas mo yan kasi mas actually attractive naman for actually basta mas for me mas attractive yung mas expressive ka when it comes to exploring sex and other stuff. Parang mas gusto ko yung napag-uusapan, ganyan, para, alam mo yun, mas alam nyo din yung expectations nyo with each other. Para din malaman mo kung ano yung reason bakit hindi siya masyado game sa mga, malay mo, pagod sa work, or baka naman konserbatibo lang talaga si kuya, na nasanay ka lang na before, minsan nyo lang siya ginagawa. Kaya pag nagkakaroon ng pagkakataon, talaga namang bonggang-bongga ang mga atake. Pero ngayon na lagi kayong magkasama, parang naboboringan ka na sa mga ginagawa nyo. Pero, ayun nga, madami namang ibang paraan. Bumili ka ng dami sa Lazada at sa Shopee ng mga mga lingerie, kineme, mga toys, ganyan, mag-explore ka ng ganyan para mainganyo din siya na parang what if sali ako, ganon. Tsaka try niyo manood ng porn together. Baka mag-work. I don't know. Mm-mm. Pwede naman yun Pag-trip True. nyo lang. Oh, bakit? True. Yan. Kayo mga Bex, anong chika nyo dyan? Anong Sa mga ditong pa-comment ng medyas, mag-comment kayo tungkol sa episode namin. Anong Charing. masasabi nyo kay Annalyn? Paano niya ba Oo. dapat harapin itong pagsubok? Hindi naman siya pagsubok. Pagsubok ka 28 years old, Suliranin lang namin. Ganyan. Oo. Parang mas mabamaas, ikaw ba? Are you open though talking about it with your jowa? Oo, open naman kami. That's good. Mm-mm. Wala akong jowa so na akong ika-open. Pero I'm Ayan. open naman to talk about it. Kahit hindi tayo mag-jowa, if you wanna ask me stuff, I'm willing to answer. Sharing! Oo nga. Hello, Chef J. Ganyan. Pagluto nyo naman kami kung chef ka talaga. Charot. Sige nga, padala ka dito. Ano pangalan? Chef J. Holy Chef. Sharing. Charis. Ayan na. Ayan. Listen kayo dito pero wala kayong padala. Charot. May Uy, kaya nabili naman. ka. Oo. So, yun lang naman ang chika natin kay Annalyn. Meron ka pa ba ibang babahagi kay Annalyn? Wala na. Kasi talaga when it comes to relationship, especially about intimacy, mga Bex, it's important to be open about Mhm, it. Kasi correct. minsan pag kulang sa intimacy, parang dun pa yung nagkukos ng ng cheating. Kasi minsan yung mga partners nyo, baka dun pa nila mahanap sa iba yung attention na kailangan nila na hindi nyo mabigay. So, kailangan, whenever there's a problem, you really need to communicate. Oo, kailangan Malay mo kaya pala hindi ka binubonggang-bongga, Annalyn, dahil may ibang binubonggahan. So, Oo. kung di mo ichichika, O di naman kaya, baka nai-insecure din yung otox na kaya hindi siya masyadong active. Kasi merong ibang mga tao like me, lalo na I gained weight so much,
parang I feel insecure, na parang I feel embarrassed doing it. Sometimes, na parang I really don't feel confident anymore na gawin yung mga bagay na yon. So, pwedeng may mga ganong reasons po. So, dapat na pag-uusapan talaga siya para aware yung partner nyo kung ano yung pwedeng gawin. Correct. Kasi kung sasabihin nyo na I feel insecure, sasabihin ng partner mo na you don't have to feel insecure because I accept for who you are, and then good for you. Pero kung hindi, edi you're with the wrong person kung hindi mo Correct. matanggap. Another way na pwede mo iparating sa kanya, Annalyn, ng iyong problema, i-play mo itong episode na ito habang naandyan siya. Para marinig niya. Tapos, ay, parang familiar. Sounds family. Oo, sounds family. Parang kami to. Charis. Oo, sana hindi talaga Annalyn ang pangalan mo para hindi ka insat bukayo, no? Correct. Pero nakakatawa yung Annalyn. Pag nakaupo kang gani, tapos biglang masundot-sundot sa isa, ay! Pero go lang, push. Pero yung pala yung pangarap mo, di ba? Annalyn. Correct. Ayan. Yun lang naman for this Dear Bex episode. Diba? Ang bilis-bilis lang. Correct. And syempre, mag-share na naman tayo na ating mga mini rants and mga pet peeves, ganyan. Ito na ang Meltdown at ang Jonas Brothers. Ano ba ang nagbabother sa'yo this week, Bex? Nasabi ko na kasi kaka-record. Kasi ito mga Bex kaka-record lang kasi namin nung Sunday. And this is our first time doing live in TikTok. So, napag-usapan na namin nung Sunday na bothered ako sa mga taong hindi genuine. And I cannot think of anything yet for this episode kung ano pa ikaka-bother ko. Ay, meron ako naisip for you. recently. Yung mga close-minded when it comes to, to business stuff. Yung like, sarado yung utak nila to adjust. Yeah, okay. Kasi, okay, sa mga hindi pa nakakaalam ng mga Bex, buti na lang may nagpaalala. Ano to? Uy, may restriction. Naku, Meng, wag ka maniniwala, peke yung nagre-restriction. Ayan o. Kasi account correct. siya, hindi siya yung system. Don't worry. Ayan, so sa mga sa ating mga listeners and mga followers na nag-tune in, ano ba yon yung, sa mga hindi nakakaalam, meron kasi akong, biz, na I have clients. So, there are clients na I provide a marketing strategy. So sometimes there are clients that are not really open to suggested strategy para mag-grow yung business kasi mas gusto nila ganito. Parang nasanay sila maging traditional. Yung initial nilang idea, yun na yung gusto nila. Because they are traditional, that's the reason why. So when this happens, mga Bex, ayan, sa mga nanonood, when this happens, nakaka-frustrate siya kasi you really make time, effort to research, to do analysis, tapos parang baliwala lang sa kanila. So, yun, nakaka-bother talaga siya. Kasi, pero you have to, well, as someone, you have to be the bigger person in that situation. Basta wala namang pagkukulang sa ginawa mo, nagbigay ka ng advice, hindi nila gusto, edi wag. True. Ako naman, ang akang meltdown is, yung mga, when it comes to yung bakit nagtatrabahong customer service, ganyan. Parang it goes hand in hand eh. Hindi ka pwede ma-expect na mabait yung mga, like yung mga fast food crew, mga ganyan, mga waiters, mga registrar, mga ganyan. Hindi ka pwede ma-expect na mabait sila. Tapos ikaw, maldita ka. Kailangan, para to have a better like transaction with each other, kailangan parehas kayong mabait. Kasi may mga ibang ganun na ang pet peeve nila yung mga masusungit na staff. Pero sila, pag humaharap dun sa mga staff, parang may superiority complex silang ganyan. Parang nakaka-bother lang na may ganon idea. Sana if you, lalo na usually mga ganyan minimum wage workers. So, sana let's treat them with respect and alam mo yun, hindi tayo masyadong mataas yung tingin sa sarili natin. Yun lang. Para lang din, alam mo yun, maiwasan yung mga init ng ulo sa mga establishments. Ganyan. Kinemi. Yeah, kumakatiilong ko mga Bex. Okay. Ako yung best ko Makati, hindi ko makamot dahil mabubura yung ina-allergy ako laban. Okay mga Bex. So, next na po is Gets Ko Na. So, ito po yung segment kung saan sinishare namin yung mga learnings namin. Ayan. So, ako naman, Gets Ko Na you cannot really please everybody. Parang related doon sa nakaka-bother sa akin. So, if you cannot please them, just do what you do. Ako naman ang learning ko, wala akong learning. Walang natutunan sa life.
Kasi 'di ba, if you guys know, if you've been following us for the past few weeks, I've just recently left my work, my 5-year work. So, may ang dami kong puyat nun, as in ang lala na hindi ako nakakatulog at all. Tapos parang feeling ko, carry lang siya na kaya ko to, parang ganyan. Now that I have the time, kailangan mo pala talagang ibawi at saka binabawi pala talaga ng body mo yung sleep na nawala sa'yo. Like, ang lala ko matulog ngayon. Like, 12 hours, 15 hours, talagang bawing-bawi ko yung mga sleep. Ganyan. So, learning ko yun na papahinga tayo kahit busy para pag, alam mo yun, para hindi siya naiipon. Kasi I swear, ang lala nung, tsaka masakit sa ulo, yung 12 hours na tulog. Parang pagising ko, parang, tao pa ba, me? Ito din nasa ulo namin, masakit po. Akala Oo, nyo? actually, yung masakit yung wake up, yun yung masakit. Akala nyo? Sakit Yung to. julo may ginaganik. Ayan. So, yun lang Oo, naman. yes, tumatanda na tayo. Kaya talagang importante po ang pahinga. Kung kinakailangan nyo po magpahinga kayo. Pag nagalit po yung mga boss ninyo, bakit kayo nag-sick leave? Aba, uunahin nyo po ba yun kesa yung health ninyo? Siyempre, unahin yung sarili nyo. Kaya ngayon, cannot please everyone eh. Hayaan yung magalit ang mga tao. Ang priority nyo is sarili nyo, mga Pero best. alam mo, mental. Ano ko yan? Tawag nito? Yan ang mindset ko pag ginangarag ako ng mga boss ko before. Mm-mm. Na sobrang stress ko. Lagi ko iniisip, damit lang to. Walang namamatay sa damit. Oo, 'di ba? So, wala na. Kakalma na ako yan agad. Tapos, gagawin ko na lang kung anong kailangan ko. Tsaka life goes on. Kung halimbawang umabsent ka ngayon, may iba naman na pwedeng sumalo. Kung nagrereklamo yung sasalo, pag siya naman ang umabsent, ikaw naman ang sasalo, di ba mga Bex? So, hayaan nyo lang sila. Health is wealth. Health True is legends, wealth. That is mamang. true, maming. Push. Correct. Totoo yan. Ayan. So, isang episode na naman po ang natapos. Parang ito ang pinakamaiksi nating Dear Bex dahil wala tayong baklita. Dahil, pa to? Sa 30 pa to lalabas eh. Parang Oo. aaga pa nung na. Ayan. So, thank you so much sa ating mga loyal listeners ng Bexters from Spotify and Apple Podcast. And syempre sa ating mga listeners right now and viewers sa TikTok and Facebook. Thank you very much for tuning in. Correct. Ito sa ating mga nag-tune in sa live ng Facebook and TikTok. Abangan nyo po ang episode na ito to air on Wednesdays. Yeah. Mm-mm. Yung kanina, which is the Bexers episode, will be on October 23, and this Dear Bex episode will be on October 30. And Ganyan. syempre, kung wala po kayong Spotify or Apple Podcast, abangan nyo na lang po kami sa Facebook namin or sa YouTube. Nag-upload po kami ng episodes doon para Yes. makaka-catch up kayo. And moving forward, whenever we record the episode, magla-live po kami. So sa mga kung ayaw maghintay ng Wednesday Correct. para mag-drop yung episode, tune in na lang kayo sa amin sa live para meron din kayong live interaction with us and you can talk to us. True. Ang episodes po namin ay Wednesday 12 midnight on Spotify and Apple Podcasts, and Wednesday 3 p.m. on YouTube and Facebook. And for this particular episode, mga Bex, no, kung meron po kayong mga stories na gustong i-share at gusto nyong basahin namin at i-share sa world, we can keep you anonymous. Yes, Pwede rin sige. namang i-reveal nyo ang inyong mga sarili. It's gonna be up to you. Mhm. Just send it to us and we will read it on air. And then, pwede po kayo mag-interact, alamin ang mga advice ng mga nakikinig sa atin. Through the rain, through the fire, and through the year, send nyo lang yan sa bexterspodcast@gmail.com or sa aming social media at Bexters Podcast on Twitter. Ay, wala pala kami dito. On Instagram and on Facebook. Yes, and dito din sa TikTok, baka pwede kung gusto nyo. True. Ayan, malapit na mag-Halloween, sabi ni Kyle. Yes, totoo naman, kaya nga po kami naka-outfit ngayon. Ano ang balak nyo sa Halloween? Ano mga costume pagganap nyo? Ganyan. Oo, magti-trick or treat ba kayo? Ano ba kayo? Parang ghost hunting? Ano bang ganap? Gugora ba kayo ng Baguio para maghanap ng multo? Mga ganon. Or Correct. Intramuros, yan ang mga parang scariest places on earth. Ayan, may tumatawa ka, Iya. Ang saya mo. I love it. At kung gusto niyo ng totoong nakakatakot, harap kayo sa salamin. Chareng! Chareng. Charot lang. Ayan, no, sabi ni Eya, ano daw yan?
Ayan. Yan ang nakuha mong comment. Minsan, we'll have to make sense, no, whenever we comment. But I Ayan. like our bashers. Oo. Thank you so much for watching again and for supporting. See you again next week here on Dear Bex and Baxters. Always be kind. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxters on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxters Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.